Hello guys, good morning. Kumusta po kayong lahat? So, nandito naman tayo ngayon sa ating aralin. Araling Panlipunan 9, Economics, Unang Markahan, Module 6. Ito yung mga karapatan at tungkulin ng mamimili. So, ang gamit nating reference ngayon guys ay from the Department of Education, National Capital Region, School Division Office of Marikina City. So, ganun pa rin kung papansinin natin ang ating cover photo ay makikita natin dito yung palengke o kaya pamilihan, munisipyo, savings, o kaya merkado. Mayroon ding bank or market. So, ang manunulat nito ay si Ma'am Maribel de Gua Cartviva. So, maraming salamat po Ma'am Maribel para sa module na ito na magiging reference namin o gabay sa aming pag-aaral. So, aralin 1, karapatan at tungkulin ng mamimili. So, kailangan alamin natin kung ano yung mga karapatan at tungkulin natin bilang mga consumer. Sa aralin na ito, maunawaan mo ang konsepto ng mamimili. Inaasahan na maisa sa buhay mo ang katangian at pananagutan ng isang matalinong mamimili. Lalo't higit na gumagawa ng mahalagang pagpapasya at nakasalalay ang takbo ng kalakalan at industriya. Ang mga aralin na sakop sa module ay ang kahulugan ng mamimili, karapatan at tungkulin ng mamimili, at ang Consumer Protection Agencies. Sa pagtatapos ng aralin na ito, inaasahan na ikaw ay naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isang mamimili. Number 1, naibibigay ang kahulugan ng mamimili. Number 2, natutukoy ang mga karapatan at tungkulin bilang isang namimili ayon sa Consumer Act. Number 3, naisa sa buhay ang mga katangian ng isang matalinong mamimili. Sa bahaging ito, subukin mong sagutan ang mga panimulang pagtataya upang masuri natin ang iyong kahandaan sa konsepto ng mamimili. Number 1, pwede nyo na rin isulat sa sagutang papel, tas i-self-check lang natin mamaya kung ano yung mga tamang sagot. So, be honest lang po sa pagsasagot para ma-identify natin o malaman natin sa sarili natin kung mayroon ba tayong mga natutunan sa mga nakaraang diskusyon natin o kaya sa buhay natin. So, ito yung panuto, basahin at unawaing mabuti ang mga pahayag, bilugan ang litra ng tamang sagot. Number 1, may tuturing na isang matalinong mamimili kung ikaw ay: Letter A, bibili ayon sa kakayahan. Letter B, gagamit ng credit card. Letter C, magbabayad ng hulugan. Letter D, mangungutang ng produkto. Number 2, ang konsumerismo ay magiging epektibo kung mapangalagaan nito ang blank. A, mamimili. B, mangangalakal. C, namumuhunan. D, pamahalaan. Number 3, alin sa mga sumusunod ang hindi batas para sa pagbibigay proteksyon sa mga mamimili? A, RA 3940. B, RA 5921. C, RA 6657. Letter D, RA 7394.
Number 4, ang ahensya ng pamahalaan na nangunguna sa pangangalaga ng gamot, pagkain at mga produktong kosmetiko na ibinibenta sa pamilihan ay ang letter A, FDA, B, DTI, C, ERC, D, NCAC. Number 5, kinakailangan ng isang mamimili ay maging listo o mausisa tungkol sa mga produktong ginagamit. Anong pananagutan ito na dapat niyang taglayin? A, makatwiran. B, pagkakaisa. C, mapanuring kamalayan. D, pagmamalasakit sa kapaligiran. Next number tayo. Pagtatambalin, hanapin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. Piliin ang litra ng wastong sagot at isulat ito sa patlang. Hanay A and hanay B. Nangangalaga sa kapakanan at karapatan ng mga tao hinggil sa pagbabayad, siguro, insurance claim. Number 2, tinatanggap ng mga reklamo laban sa illegal na gawain ukol sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Number 3, nangangasiwa hinggil sa paglabag ng batas sa kalakalan at industriya tulad ng maling etiketa ng produkto, madaya at mapanlinlang na gawain. Number 4, nagbabantay sa mga gumagawa ng pataba at pamatay insekto. Number 5, nangangasiwa sa mga gawaing profesional tulad ng doktor, guro, inhenyero at iba pa. So makikita natin sa hanay B yung mga pagpipilian. Letter A, Philippine Overseas Employment Administration o POAA. Number 2, Fertilizer and Pesticide Authority, FPA. Letter C, Professional Regulatory Commission o kaya PRC. Letter D, National Consumers Affairs Council, NCAC. Letter A, Department of Trade and Industry. Letter F, Insurance Commission. So halos mayroong mga clue tayo dyan. So nasa sa inyo na yan. Okay, so let's move on. Mahusay dahil natapos mo ang panimulang gawain. Sa aralin na ito ay inaasahan na matatamo mo ang iyong tiyak na layunin sa pagsusubaybay ng isang matalinong mamimili sa tulong ng mga inihandang gawain. Subalit kailangan mong magbalik tanaw sa iyong mga natutunan tungkol sa pagkonsumo sa pamamagitan ng inyong pagsagot sa gawain ito. Balikan, sulat sa loob ng kahon ang nawawalang titik upang mabuo ang salita. Ang ilang titik ay ibinigay bilang gabay. Number 1, ang pagbili o paggamit ng produkto o serbisyo na magbibigay ng kapakinabangan sa tao. Okay, sagutan nyo yan. Dagdagan nyo yung mga nawawalang titik dyan para mabuo yung salita. So, number 2, ayon kay Blanc, habang lumalaki ang kita ng tao, ay lumalaki rin ang kanyang kakayahan na kumonsumo ng mga produkto at serbisyo. So medyo mahaba-haba yung pangalan niya. Kaya dapat natandaan niyo yon. Pero kung nagbasa kayo ng mga nakaraan ay matutunan niyo kung ano yung tamang sagot diyan. So number 3, tumataas ang pagkonsumo ng isang tao sa produktong face mask at alcohol kapag nabalitaan niya na nagkakaubusan ang stock sa pamilihan dahil sa
COVID-19 pandemic, ano ang salik na nakapekto sa pagkonsumo. Okay, number 4, pamamaraan ng paggamit ng mga producer ng iba't ibang media upang dumami ang tatangkilik sa produkto nito. Okay, madali lang kung may mga guide tayo dyan later. So number 5, si Nini ay nauuhaw. Agad siyang bumili ng tubig. Agad niya itong ininom at siya ay nakadama ng kasiyahan dahil napawi ang kanyang uhaw. Okay, let's move on to tuklasin. Ngayon naman ay tutuklasin mo ang katangian ng isang mamimili na gumagawa ng mahalagang pagpapasya sa sandaling mamimili ng produkto at paglilingkod. Kaya inihanda ang sarili sa pagsusuri at pag-unawa sa mga larawan. So, suriin at unawain ang mga larawan. Matapos mong tingnan at masuri ang mga larawan, sagutin ang sumusunod. Ano-ano ang mga nakikita sa mga larawan? Itala ang mga ito. Batay sa sagot mo sa bilang 1, anong katangian ang naranasan mo bilang mamimili? Paliwanag ang sagot sa loob ng 3 pangungusap. Number 3, ano ang kahulugan ng mamimili? So, suriin tayo. So, kapuri-puri ka dahil unti-unti ay napalali mo ang iyong kaalaman sa konsepto ng mamimili. At upang higit mo itong mapalawak, simulan mong pagbabasa sa tekstong ito. Ang Department of Trade and Industry, Industria o DTI, ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nagtatakda at nagtataguyod at naglabas ng 8 karapatan at 5 tungkulin ng mamimili upang maging gabay sa pamilihan. So, tunghayan 1, karapatan ng mamimili. So, mayroon tayong karapatan dito at paliwanag. Karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. So, may sapat na pagkain, damit, tirahan, pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at kalinisan upang mabuhay. Karapatan sa kaligtasan. So, ligtas at napapangalagaan laban sa pangangalakal sa mga panindang makasama o mapanganib sa kalusugan. Karapatan sa patalastasan. Mapangangalagaan laban sa mapanlinlang, madaya at mapangligaw na patalastas, etiketa at iba pa na hindi wasto sa gawain. Karapatang pumili. Pumili ng mga iba't ibang produkto o paglilingkod ayon sa halaga nito at ayon sa panlasa mo. Karapatang dinggin. Makatiyak na ang kapakanan ng mamimili ay lubusang isaalang-alang sa pagpaliwanag at pagpapatupad ng batas o anumang patakaran ng pamahalaan. Karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan. Bayaran sa anumang kapinsalaan na nagbuhat sa produkto o produkto na binili. Karapatan sa pagtuturo tungkol sa pagiging matalinong mamimili. Pagkakataon na makalahok sa consumer education, pagtatanong at pagtatanggol sa karapatan bilang mamimili. Nagtataglay din ito ng karapatan at katalinuhan katalinuhan at kaalaman na kinakailangan upang makagawa ng hakbangin makatulong sa mga desisyong pang mamimili. Karapatan sa isang malinis na kapaligiran. Pagkakaroon ng pantay-pantay at sapat na lagayan sa buhay na magbibigay pahintulot sa isang marangal at maayos na pamumuhay. Talahanayan to, tungkulin ng mamimili.
mapanuring kamalayan. Ito yung paliwanag. Maging listo sa mausisa tungkol sa gamit, halaga at kalidad ng mga paninda at paglilingkod na ating binibili. Pagkilos, may pahayag ang sarili at malayang kumilos upang makatiyak sa makatarungang pakikitungo. Pagmamalasakit sa panlipunan, isaalang-alang ang ibubunga ng ating pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo sa ibang kapwa. Kamalayan sa kapaligiran, mababatid ang kahinatnan ng ating kapaligiran, ang bunga ng hindi wastong pagkonsumo. Pagkakaisa, kalayaang magtatag ng samahan ng mamimili upang magkaroon ng lakas at kapangyarihang maitaguyod at mapangalagaan ang kapakanan. So, ito yung mga batas na nangangalaga sa kapakanan ng mamimili. Republic Act 7394, Consumer Act of the Philippines. Kalipunan ng mga patakarang nagbibigay ng proteksyon at nangangalaga sa interes ng mga mamimili. So, binibigyang pansin ng batas na ito ang mga sumusunod: proteksyon laban sa mapanganib sa kalusugan at kaligtasan, proteksyon laban sa mapanlinlang at hindi patas na pamamaraan ng nagbibili, karapatang makapaghain ng reklamo at hinaing ang mga mamimili, pakikilahok sa pagbabalangkas at pagbuo ng mga patakarang pangkabuhayan at panlipunan, panatilihin ang supply ng mga produkto sa makatarungang presyo sa lahat ng pagkakataon. Republic Act 3940, nagpaparusa sa panluloko sa anunsyo, maling etiketa at pag-aanunsyo sa mga hangarin ay makakuha ng malaking kita. Republic Act 4729, ipinagbabawal ang pagbibili ng gamot ng walang resita. Republic Act 5921, may pananagutan ang nagbibinta ng gamot kapag sira ang silyo ng lalagyan ng gamot. Republic Act 7581, Batas Price Tag, pagkabit ng price tag sa paninda ng mga nagbibili. Talahanayan 2, mga ahensya para sa mamimili, ahensya at ang kanilang mga tungkulin. Food and Drug Administration, FDA. Ayon sa Republic Act bilang 9711 Section 1, ang Bureau of Food and Drugs, BFAD, ay may bagong pangalan. Ito ay kilala bilang Food and Drugs Administration Act of 2009. Tungkulin na masuri na ligtas ang mga gamot, pagkain, pabango at make-up na ibibinta sa pamilihan. City, provincial, municipal, treasurer, nangangasiwa hinggil sa timbang at sukat, madayang tampered timbangan at mapanlinlang na sukat. Energy Regulatory Commission, ERC. Ang tungkulin naman nila ay nagbabantay laban sa pagbibinta ng diwastong sukat o timbang ng mga gasolinahan at mga mangangalakal ng liquefied petroleum gas. Environmental Management Bureau, pangangalaga sa kapaligiran, halimbawa polusyon at tubig. Fertilizer and Pesticide Authority, FPA, nagbabantay sa mga gumagawa ng pataba at pamatay insekto o pamatay peste. Yan yung mga tungkulin nila. Housing and Land Use Regulatory, nangangalaga sa mga bumibili ng bahay at lupa. Philippine Overseas Employment Administration, POA, tumatanggap ng mga reklamo sa illegal na gawain ukol sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Professional Regulatory Commission o kaya PRC, ang tungkulin naman nila ay nangangasiwa sa mga gawaing profesional tulad ng doktor, guro, inhinyero at iba pa. Security and Exchange Commission, SEC, nagbabantay hinggil sa paglabag ng
sa binagong Security Act ng pyramiding na gawain. So halaw mula sa leaflet ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya, Department of Trade and Industry at Bureau of Trade Regulation and Consumer Protection. Okay, pagyamanin natin class. Magaling. Matapos mong mabasa at maunawaan ang mga tungkulin at karapatan ng mga mamimili, kasama na rin ang mga ahensya at batas na nagbibigay sa proteksyon sa mamimili, ngayon naman ay pagtibayin mo ang iyong kaalaman. Isulat sapat lang ang litrang K kung karapatan, T kung tungkulin, at KT kung katangian ng mamimili. Okay, ayan yung 10 tanong. Ang mamimili ay kinakailangang number 1, may sapat na pagkain, damit at tirahan. Number 2, ligtas laban sa produktong masama sa kalusugan. Number 3, laging alerto, handa, tinitingnan mabuti ang timbang at sukli. Number 4, nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Number 5, magkakaroon ng impormasyon laban sa mapanlinlang at madaya sa gawain. Number 6, may malayang pagkilos at may pahayag ang sariling saloobin. Number 7, magkakaroon ng kaalaman sa ibubunga sa kapaligiran sa hindi wastong paggamit sa produkto. Number 8, mahilig magtanong at alisto tungkol sa halaga, gamit at uri ng produkto. Number 9, magbayad sa anumang kapinsalaan buhat sa produkto. Number 10, tinitingnan mabuti ang sangka presyo pagkagawa ng produkto. So ito yung lagi nating isa-isip. So gumawa ka ng discussion grade. Sagutin mo ang tanong at isulat ang iyong sagot sa napili mong grade. Katwiran, oo, bakit mahalaga na dapat mong malaman ang nakapaloob sa Consumer Act. Kung hindi naman, so magbigay naman ng katwiran. So katangi-tangi ka, higit mo ng mapalawak at napalalim ang iyong kaalaman habang namimili. Ngayon ay suriin ang iyong mga natutunan sa pamamagitan ng pagbuo ng nawawalang salita upang mabuo ang kaisipan. Punan ang patlang ng nawawalang salita upang makumpleto ang kaisipan. Ang aking dapat tandaan bilang mamimili ay blank, dapat blank at blank ang blank. Maraming blank ay nagbibigay blank. Sagutin bilang kasapi sa lipunan. Bakit mahalaga ang pagiging isang matalinong mamimili? Sulat yan sa sagutang papel. Gumawa ng isang panata tungkol sa matalinong mamimili. Isulat ito sa loob ng call-out speech. Ako si blank, pangalan, taga blank, lungsod. Ang aking panata ay blank, 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 blank. Okay, sa gawa. Mahusay. Nandito ka na sa bahaging ito. Higit mong pagtitibayin ang iyong kaalaman ang bilang isang mamimili. So, paano ito? Lagyan ng check kung ang ginagawa mo ang mga sitwasyon bilang mamimili at ikis kung hindi mo ginagawa. So mayroon tayong 1 to 10 dito. Ako ay mamimili na blank, bumibili ayon sa uri ng subok ng produkto. Number 2, mahilig tumawad kahit may mga tag price. Number 3, madaling maniwala sa patalastas. Number 4, laging naglilista ng mga produktong bibilhin. Number 5, bumibili ng produktong sikat o tanyag. Number 6, bumibili ng bargain o sale dahil mababa ang presyo. Number 7, madaling maniwala sa mga buy one take one. Number 8, pinaghahambing ang presyo, laki, sangkap at pagkagawa ng produkto. Number 9, bumibili at nagbabayad agad dahil maganda ang anyo ng produkto. Number 10, humihingi ng resibo para sa produkto upang makatiyak na ang producer ay nagbabayad ng buwis.
Okay, dahil medyo mahaba yung ano na to, so tuloy nyo lang kasi napapaos na ako sa pagsasalita. Basahin nyo na lang yan. Pwede nyo rin balik-balikan yung tayahin natin. Napakaganda nito dahil marami tayong natutunan. Balik-balikan natin, panoorin yung video at basahin maigi ang mga pinapagawa o kaya yung mga activities dito. Dahil malalim na ang gabi, so balik-balikan nyo na lang po yan. So maraming salamat po at susunod dyan yung mga karagdagang gawain at yung mga pinakahihintay natin. So ayan, so ito na yung mga susi ng pagwawasto, guys. So thank you for watching. Sana ay marami kayong natutunan dito at na sagutan nyo ng maayos ang mga katanungan sa itaas. So maraming salamat po sa pagsagot at pagsubaybay ng ating module. So maraming salamat po. God bless us all. Thank you.